Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyong katsismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ngayong husay ni Paolo Avellino bilang aktor na talaga naman pong napansin ng marami at syempre ang tungkol dito sa pagpupursigid di umano ni Gerald na maligawan ulit si Kim Chiu. Gaano kaya to katotoo? Naku, alamin natin yan mga kakipi, kaya tumutok lang po kayo sa ating video hanggang huli. Pero syempre, bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po din yung subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago akong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And narito naman ang mga nais po natin pasalamatan ngayong gabing ito sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong daily updates na ating mga ka-KP. Bilang pasasalamat, narito ang ilan sa mga comment na napili nating basahin for tonight para mabigyan na rin po ang tinig ng mga Kim Paulansya, kanilang mga opinyon at reaksyon na hinggil po sa mga nangyayari sa Kim Pao. So, ang first comment ka natin ngayong gabi ay ay mula po kay Ma'am Linda Mercado. Shoutout po Ma'am Linda, sabi niya, "Good AM, Miss Gandara. Why are some fans of Kim Pao so selfish? I noticed that they 12-20, I believe what the bashers are saying in their content. Don't they know that there's a syndicate to break the love team of Kim Pao? We must believe in what we see and feel the happiness of our idol in private moments. The Kim Paulansya must support the career of Kim Pao. There's nothing wrong if they will be paired with other actor or actress, except not to their excess. It may only create more bashing and intrigues from them. If we truly love Kim Pao, just show our utmost support to their projects together and with their respective partners, whether in movies or teleserye, to prove more of their versatility and professionalism in their career. Remember, real is different from real. For me, that's the essence of a true fanatic of Kim Pao. So, let's rally to unite by making the alibi rating higher and higher every day. Don't let the devils enter in the Kim Paulansya to break our idol Kim Pao. God bless us all, fanatics, and let spend the Holy Week by repenting our sins and forgiving the bashers. Let's pray that more projects in different roles to prove that they are both versatiles in their career. Thank you. Ayan, thank you so much Ma'am Linda Mercado sa inyong pagpapaalala, no? Tungkol nga po dito sa ibang partner ni Paolo Avellino. Grabe yung galit ng ilan po kay Paolo Avellino na para bang ang laki ng nagawang kasalanan ni Pao. May tinatapos niya lang naman yung pending project na ng dalawa ni Nadine, pero parang niloko na niya si Kim. Kung makagalit po ang ilang Kim Paulansya. Ang ilan lang naman po, hindi naman lahat. Marami rin naman pong nakakaintindi. Pero wala ganun nila kamahal si Kim Chiu. And syempre, ganun nila ayaw mabuwag ang Kim Pao. Kaya hindi po sila payag. At hindi sila pabor dito sa ginagawang project ngayon ni Pao. Anyway, dumako naman tayo ngayon sa comment po ni Ma'am Tess Solian. Shout out Ma'am Tess at magandang gabi. Nag-focus si Paolo sa project nila ni Nadine. Siyempre, sasamantalahin niya na makasama ang ibang babae. Kung makayakap, makahimas wagas, nag-e-enjoy siya. Kahit may asawa na sila,
pwede pang magkagustuhan ang isa't isa. Ilang buwan ding magkasama sa set. Malay natin kung anong nangyayari sa kanila sa tagal ng panahon. Ayan, tatapusan na. Sinabay pa sa mga gampani ng Kim Pao. Para-paraan lang din para makasira ng samahan, makonsesya at matakot kayo sa karma. Mga gustong magkahiwalay ang Kim Pao. Ma'am Tess, grabe naman kayo sa wagas kong yapos si Paolo Avellino kay Nadine. Well, meron po talaga nakayakap siya kay Nadine, pero trabaho lang po kasi yun, kasama po yun sa eksena eh. Hindi naman po siya break time para paghinalaan si Paolo Avellino. So ayun, totoo naman na malay natin kung ano nangyayari sa kanila sa tagal na nila doon, na nag-taping, tagal din nakasama ni Pao si Nadine. Pero, dyan masusukat din po yung ating tiwala kay Paolo Avellino at sa pagmamahala ng Kim Pao. Ayan, kung kayo ngayon pa lamang po ay na kay Paolo, ibig sabihin, dapat hindi siya pagkatiwalaan. Bakit nagwi-wish pa kayo ng Kim Pao forever kung gano'n? Duda lang din naman kayo kay Pao, di ba? Anyway, dumako naman tayo ngayon sa comment ni Ma'am Edith na doon sa magandang gabi. Ano na naman yan, ABS-CBN? Bakit? Huwag naman yung ilipat ng Diary by sa second slot. Sana tapusin mo na yung serye. Yun lang ang pakiusap namin. At isa naman sa project ni Kimi. Madam, wala na. Huli na ang lahat, Ma'am Edith. Na-change na. Actually, sa April 6 na nga po, mga ka-KP, diba? Next week na agad. April 6 na po magsisimula ang second slot ng Kim Pao. So, final na po yan, na-announce na kapag nagbago na naman, ako yari na talaga management. Hindi lang Kim Pao Lancia magalit sa kanila, kundi ang buong kapamilya fans na rin, mga kapamilya viewers, dahil pabago-bago po sila. Anyway, wala na tayong magagawa dito, kundi wala na. Move on and na lang. Continue sa pagsuporta kina Kim and Paolo, or mas higpitan pa, mas pagbutihin pa ang pagsuporta sa Kim Pao. Anyway, dumako naman tayo ngayon, mga ka-Kim Pao, dito sa next topic natin para po sa gabing ito. Ayan, pag-usapan na nga natin ang mga nasagap natin chika. So, unahin na nga natin ang pagkamiss ng Kim Pao Lancia kina Kim and Paolo. Sobrang nakakamiss. Palibhasa, walang paramdam si Kim, and si Pao naman, puro solo ganap. Or maybe, hindi lang kasama si Kim, pero ang totoo niyan, sa likod ng camera, magkasama talaga sila. Charot. So, ayun na nga, dahil ang tahimik, walang ayuda, nakakamiss po kahit yung mga ganitong guesting nila Kim and Paolo. Naku, namimiss ko po ulit yung mga ganitong ganap ng dalawa. Yan, guesting, and sana po yung mga event nila, magkasama ulit sila. Kasi nga, pag ganito, napupuno tayo ng ayuda, masayang masaya tayo. Sabi nga dito, Diyos ko, himlay talaga nung biglang nag-share sa isang mic, hahaha. That feeling na napalakjo ka na. Nakalakjo ka na sa pagkakangiti mo ng malala. Tapos parang lalagnatin ka, hahaha. Hoy, apaka-OA ko talaga mag-team live, hahaha. O diba? Totoo po kapag kami mga ganyang ganap sina Kim and Paolo, tapos sweet-sweetan, fan service, talagang buhay na buhay po tayo. Sobra yung kilig, yung mga ngalay na yung pangamo, kakangiti, ganyan. At sana po, malapit na rin naman, April na po ngayon. So, waving na po ang Kim Pao's World Tour. Magsasawa rin po tayo sa ayuda. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa acting skills ni Paolo Avellino na iba. Bravo! Deserve ng Best Actor Award. Ayan, yan ang Best Actor natin. Sabi nga dito, Paolo Avellino, everyone.
Yung iba, mga kaedaran niya, tumanda na lang sa showbiz na pano't na't lahat bano pa rin. Pero iba si Paula Avellino serving as a versatile acting skills. 'Di ba mga ka-KP, napakahusay ni Pau. Pang best actor talaga siya. Kaya naman sana po kung si Kim nauna na po magkaroon ng international award, sana si Paula Avellino naman po next. 'Di ba? Kung si Kim Salin lang, si Pau naman dito po sa The Alibay. Kasi iba rin talaga ang ano po ni Pau dito ibinigay sa The Alibay. Yes, hi guys. Paula Avellino, everyone. Anyway, dumako naman tayo dito sa pagpupursige daw po, talagang pinupush daw ni Gerald na makipagbalikan kay Kia. Totoo ba yan? So, mula po sa Abante News. So, ayan, pinupush si Gerald Anderson na makipagbalikan kay Kim Chiu. Yan nga ang sigaw ng mga fanay sa recent Instagram post ni Gerald. Okay. Yung mga Kimerald fans pala ang pinupush si Gerald. Pinupush na si Gerald na makipagbalikan kay Kim Chiu. Pero kahit anong push po nila dan, kahit gawin din mismo nga nitong si Gerald, wala naman po mangyayari. Kasi si Kim mismo, ayan, di pa pumuporma si Gerald, sinusupalpal na. Di na pinagbubuksan ng pinto, hindi nga po in-entertain, di ba, nung bigayan po ng award. Kaya kahit anong request nyo, kahit anong relapse ninyo na gawin, hindi po mahuhulog si Chinita Princess sa isa na naman pong apatibong. Ayan, tapos sasaktan lang din siya sa bandang huli. So natuto na po si Kimi, kaya wag silang umasa. Ayan, kung pinupush po nilang pilit si Gerald, naligawan po si Kim, wala pong mangyayari talaga. Lalo lang po silang masasaktan. Kumbaga, kung malungkot po sila, dobleng lungkot pa yung kanilang mararamdaman dahil sa rejection. Samantala, munting paalala naman mula kay Carlos Miguel, it's really pointless ang pumatol sa bawat comment at post na bitter at hater ng Kim Pao at hashtag The Alibay. Totoo. Kung lagi po nating papatulan ng mga bitter na yan, lalo na po sa Kim Pao at ang kanilang serye na The Alibay, wala pong mangyayari. Kasi nga, mga kakimpaw, stress lang ang dulot ng mga bashers na yan. May isasagot at isasagot po sila. Ayan, common sense nga, kinokontra pa nila. What more? Latagan mo pa ng facts. Lagi silang may masasabing negative. Kaya don't engage. Just block them. Sabi nga ni Pau, brush it off. Tama. May masasabi po silang negative sa Kim Pao kahit ano pa man ang ilatag mong resibo, ebidensya, or katotohanan sa kanila. Di po magbabago ang mga toxic. Talagang wala na. Toxic na yun talaga sa habang buhay nila. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update, guys. Thank you so much sa pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.